So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is March 8, 2026, and our topic is all about good beginning, bad ending. So, our concept is all about who is Gideon? Gideon, victory without transformation. So matapos bigyan ng Diyos si Gideon ng malaking tagumpay laban sa mga Midianites, nais ng mga tao na gawin siyang hari. So maganda ang sagot ni Gideon sa simula. Sinabi niyang hindi siya ang maghahari sa kanila kundi ang Panginoon. Tama ang kanyang sinabi dahil ang Diyos lamang ang tunay na hari ng Israel. Ngunit hindi lubusang tumugma ang kanyang mga gawa sa kanyang mga salita. Humingi siya ng ginto mula sa mga tao at gumawa ng ephod, isang kasuotan na may kaugnay sa pagsampa. So inilalagay niya ito sa kanyang lungsod at naging parang idolo ito sa mga tao. Ang sabi ng Biblia, ito ay naging bitag para kay Gideon at sa kanyang pamilya. So ipinapakita ng kwento na ito ng tagumpay sa labas ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabago sa puso, dahil ang tunay na pagbabago po ay gawa ng Diyos at patuloy natin kailangan ng kanyang biyaya sa ating buhay. So our Bible readings for today is all about Judges chapter 8, specifically verse 22 NI version. The Israelites said to Gideon, "Rule over us, you, your son, and your grandson, because you have saved us from the hand of Midian." So let's go on to our teaching. First is we can have a good intention and have sinful acts. So minsan, yung mga intention ng isang tao ay mabuti, ngunit ang paraan ng paggawa nito ay mali. So maaaring gusto ni Gideon na alalahanin ng mga tao ang tagumpay ng Diyos, pero ang paggawa ng ephod ay naging dahilan ng idol worship. So ipinapakita nito na hindi sapat ang mabunting intensyon kung hindi ito naayon sa kalooban ng Diyos. Second is we can have a good beginning and have a tragic ending. So, ang simula ng buhay ni Gideon bilang leader ay puno ng faith at obedience. So, ginamit siya ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa kanilang mga kaaway. Ngunit sa uli, ang kanyang mga desisyon ay nagdulot ng problema sa kanyang pamilya at sa bayan. And last is, we can have a good foundation and have it demolished. So, ang foundation ng buhay ni Gideon ay nagsimula sa pagtitiwala sa Diyos, ngunit kung hindi ito patuloy na inaalagaan, is maaaring masira ang foundation na ito. So, ipinapaalala nito ng spiritual life ay nangangailangan ng patuloy na obedience at humility. So, let's go on to our application. First is make the right decision for the right reasons at the right time. So, yung bawat decision ay dapat hindi lamang tama kundi ginagawa rin sa tamang motibo. So, mahalaga na suriin natin kung ang ating ginagawa ay tunay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang wisdom at prayer ay tumutulong sa atin upang makagawa ng tamang desisyon sa tamang panahon. Second is pray earnestly that God's grace will carry us to the end. So, ang Christian life ay hindi lamang tungkol sa hindi lang tungkol sa magandang simula kundi sa pagtatapos ng tapat sa Diyos. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos araw-araw upang manatiling matatag. So, sa panalangin, humingi tayo ng malakas upang manatiling faithful hanggang sa huli. And last is build godly foundations and prepare those who will stand on them. So, ang ating buhay ay maaaring maging foundation para sa susunod na henerasyon. So, kung ang foundation ay nakabatay sa salita ng Diyos, is mas magiging matibay ang kanilang pananampalataya. So, mahalaga ring turuan at ihanda ang iba upang mapatuloy sa landas ng Diyos. So, let's go on to our last part, is our discussion, and our discussion talks about how can we practically build strong foundation and prepare those who will stand on them. So, sa devotion na to, natutunan ko na ang magandang simula ay hindi sapat kung hindi natin pinapanatili ang ating pagsunod sa Diyos hanggang sa huli. So, ang matibay na pundasyon ay nabubuo sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, panalangin at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. So, dapat natin ito i-apply sa ating buhay sa pamamagitan ng pagiging consistent sa spiritual discipline at pagtulong sa iba na makilala ang Diyos. Dahil sa ganitong paraan is hindi lamang tayo ang tumitibay sa pananampalataya, kundi pati ang mga taong sumusunod or susunod sa landas na iyon. So, let's dive deeper. What did
Aaron, Gideon, and Jeroboam have in common. So, lahat sila ay gumawa ng bagay na nauwi sa idol worship. So, si Aaron po ay gumawa ng golden calf para sa Israel. Si Gideon naman ay gumawa ng ephod na naging idolo ng mga tao. At si Jeroboam or Jerobo ay gumawa ng dalawang gintong guya upang sambahin ng Israel. So, ang kanilang mga aksyon ay nagdulot po ng spiritual na pagkakamali sa bayan ng Diyos. So, let's pray. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Lord God, tulungan mo kami hindi lamang magsimula ng maayos, kundi manatiling tapat hanggang sa huli. Lord God, bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon at ng pusong laging sumusunod sa iyo. Naway, ang buhay po namin ay maging matibay na pundasyon para sa iba. In Jesus' name we pray. Amen.